Glory to God, isa pong matagumpay at pinagpalang araw sa buhay ng bawat anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Pakingitian nga po ang inyong katabi, pakisabi, nagagalak ako kapatid na nandito ka. Ayan, tayo po ay napupuno ng kagalakan ng Lord kapag nakikita po natin ang ating pong mga kapatiran na narito po at tayo po ay magsasama-sama na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay excited na matouch yung heart ng Lord at ma-experience po yung presence ng Lord sa araw po na ito. Amen po. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay, na karapat-dapat na tumanggap lahat ng papuri, lahat ng pagdakila, lahat ng karangalan, lahat ng pasasalamat ay karapat-dapat ka, aming Panginoong Jesus. Ikaw ang dahilan kung bakit kami narito sa araw na ito. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagpapasalamat, Lord. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagpupuri, kung bakit namin pinapalakpak ang aming mga kamay. It is because of your faithfulness. It is because of your goodness. It is because of your love, O Lord God, sa buhay ng iyong mga anak. Come on, people of the Lord. Never stop praising the Lord. Do not stop giving Him thanks. We adore you, Jesus. We adore you, Lord. We give you praise, worship, and honor. We magnify your name. We magnify your name. We glorify your name. We came here for you, Holy Spirit. Once again, O Lord, overflow your presence in this place. Overflow your love in this place. Overflow, O Lord, your heart in our hearts today, O Lord God. We ask one thing, O Lord God. One thing, O Lord God, that we may spend our time in your presence today. Sit at your feet, O Lord God, glorifying your name, touching your heart, O Lord God, and pleasing only you, O Lord God. Sa araw po na ito, we know, Lord God, that you have prepared victory sa buhay po ng inyong mga anak, O Lord God. And right now, we declare, O Lord God, ang inyong pong paghahari ay patuloy na maganap sa lugar po na ito. Ang inyong pong kalooban, O Lord God, sa lugar po na ito. At hayaan mo, Panginoon, ang inyong mga anak na narito, O Lord God, ay patuloy, O Diyos, na maranasan ikaw, ang Diyos na nagbabago ng buhay, ang Diyos na gumagawa ng mga dakilang bagay, O Lord God, because we are not serving an ordinary God. We are serving a great and mighty God today, and that is why we are exalting your name, O Lord God, sa aming kalagitnaan. Let your heart and your glory be displayed today, Panginoon, as your people gather in this place, O Lord God. Sa inyo po lahat ng karangalan at papuri, and let your joy overflow in our hearts, O Lord God. Salamat po sa inyo po lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga mananagumpay na anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Patuloy po natin palakpakan ng ating Diyos sa buhay. Glorify your holy name. Oh, our faithful God. Our El Shaddai, glorify you. Oh, Holy Spirit. We love your Spirit, Lord. We love your Spirit. We love you, Jesus. We can't do nothing without your Spirit, Lord.
Transform every one of us. Convict every one of us, Lord. Overflow in us, O Lord God. We are excited, Lord God, for your great move. We are excited, Lord God, for your new move, Lord. For your new touch, Lord God. Sama-sama po namin itataas, Lord God, ang aming mga kamay, Lord God, as we surrender, Lord. Oh, glorify your holy name. Thank you, Lord. Lovely are dwelling places. Thirsty, I come after you. Jesus, my joy, my reward. Your love restoring my soul. Now I'm yours and you are mine. From my heart a song will rise. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Nations will come.
hearts, Lord will continue to love you. Thank you for your love, Lord. Thank you for your unfailing love, Jesus. Thank you, Lord God, for at your feet, Lord God. For at your feet, Lord God, ang pinakamataas na pagsamba, Lord. Ang pinaka-contentment namin, Lord. Ang pinaka-joy namin, Lord. We thank you, Lord, for the cross, Lord God. Glorify your holy name today, Panginoon. As we continue, Lord God, to praise you and worship you and adore you, Lord God, let your joy, Lord God, be upon us in the mighty name of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Amen. Isa pong pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Amen. Handa na po ba tayo purihin ang ating Diyos sa buhay? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner and the anthem rings. Praises to our King, to our King. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner. Yes, praises to our King. Praise you, Jesus. Is the Lord our God. Great and mighty is He. Great and mighty. Yes, glorify your holy name. Great and mighty is the Lord our God. Great and mighty is He. Lift up the banner and the anthem raise. Praises. Glorify, glorify. Yes, glorify your holy name. Great and mighty is He. The Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my victory. Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty in me. Greater is He that is in me than it is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. Spirit of the Lord is my
Thank you, Lord God, for the victory. Thank you, Lord God, for your holiness. Thank you, Lord, for your kindness. Thank you, Lord, for your faithfulness. Hindi mo kami iniwan, Lord. Hindi mo kami pinabayaan. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami iniwan, Lord. Oh, we continue to praise you and we worship you today, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you. I worship you. I worship you, Lord Jesus, the reason I live is to worship you, and only you, my Lord. I worship you. I worship you, Lord Jesus, the reason I live is to worship you. Glorify your holy name. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surrounds become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds become shadows in the light of you. Of you, I worship you. I worship you, Lord Jesus, the reason I live
Lord Jesus, the reason I live is to worship you. Glorify your holy name. I worship you. Oh, and I worship you. We are nothing without you. We are nothing without you, Lord. We are nothing without your Spirit. We are nothing, we are nothing, we are nothing, Lord. We have, Lord God, ourselves right now. We are nothing without you. I worship you, Lord Jesus, the reason I live is to worship you, and only you, my Lord. I worship you. Oh, and I worship you. Sweet Jesus, the reason I live is to worship you. I worship you, and I worship you. Glorify, glorify you, glorify your Spirit, glorify you, Holy Spirit, glorify you, Sweet Jesus, glorify you, Abba Father. Oh, we worship you today, and we want to thank you, Lord. We want to thank you, Lord God, not our might, Lord, but by your Spirit, Lord God, we thank you. Oh, holy, 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 holy you are, holy you are. The reason I live is to worship you. You are the reason why we live. You are the reason I live is to worship, to worship, to worship. The reason I live is to worship you. We are nothing without you. We are nothing without you, Lord. We are nothing, we are nothing. We are nothing, Lord, without you. We worship your holy name. I want to touch your heart. You are great. You are great. You are great. Is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. Bow down on our knees.
He hates us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heavens above. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. You are great, great is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. Glory, bow down on our knees. You are worthy. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true on earth and heaven
Glorify your holy name. Glorify your holy name, sweet Jesus. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord, for everything that you've done for us, Lord. Thank you, thank you, thank you. Oh, our sweetest and beloved best friend. Our Holy Spirit, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Glorify your holy name. Glorify your holy name. Glorify your holy name. Thank you. Thank you, Jesus, for everything that you've done for us. Let your joy, Lord God, let your presence continue to move in us in the mighty name of Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay muli. Amen. Sa pong pinagpalang umaga po muli sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Sige po, bago pa tayo ayumupo, batiin po natin ang ating mga kapatid. Oh, mahal kita sa Panginoon. Kayang magdating sa pamilya ng Diyos. Binabati kita sa pangalan ni Jesus. Pananatag mo ang iyong loob. Dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Buhay mo sa Kanya iyanan. Dahil ang lungkot sa'yo'y mapaparang. Linatahakin ang makitid na daan. Sa buhay naman ay walang hanggan. Maligayang pagdating sa pamilya ng Diyos. Binabati kita sa pangalan ni Jesus. Anatag mo ang iyong loob. Dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Anatag mo ang iyong loob. Dahil kasama mo ang pamilya ng Diyos. Sige. Sige po, muli pong tinatawag si Pastora Sara. Amen. Muli po natin bigyan ng malakas na palakpak Lord sa umagang ito. Amen. Praise God. Wow, praise God. Thank you, Lord, for this great presence. Amen. We appreciate the presence of God. Amen. Amen. So sa araw po na ito, wina-welcome po natin ang buhay ng bawat isa. Pakisabi sa iyong katabi, welcome. Ayan, meron po ba ngayon lang nakarating? Or, ayun, meron. So, meron po tayong naimbitahan sa araw na ito. Siya po ay si Kuya John Carl Arsaga. Pataas po ng kamay. Ayan. John Carl, ayun. So, siya po in-invite ni Sister Ruby. Ayan, praise God. So, welcome po. Palakpakan natin ang Lord. Naniniwala po tayo na ang Lord ang nagdadala po sa atin sa lugar na ito for a great purpose, to experience His love and to be transformed by His love. Amen? So, sa araw po na ito, patuloy po nating ina-announce yung ating po mga nalalapit na gawain. So, yan po ay sa December 19 and 20, yan po yung revival of worship natin sa Zambales. Then, pagdating po ng January, meron din po tayo sa Lipa, Batangas. And pagdating po ng March, February katapusan and March is yung atin pong Mindoro. So ito po yung isa sa purpose kung bakit nag-e-exist si JFC. Ito po yung reason kung bakit pa rin po tayo nag-e-exist. We are stronger because of this purpose. So once we lose our purpose, we lose our life. Yun yung sinabi ni Pastor Rudy last time dito. So sa araw po na ito, patuloy po natin hayaan na mapakinggan yung message ng Lord through the servant of God. Ready na po ba kayo? Handa na po ba kayo sa hinanda ng Lord?
Amen. At tayong lahat ay ang Lord ay handang-handa na ibaba ang kanyang puso sa atin sa araw na ito. Tayo pong lahat ay pumikit and let us welcome the presence of the Lord through His servant, Pastor Rudy Natilla. Kalakasan ko, nais kong umimlay sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Kagalakang mula sa'yo'y kalakasan ko. Nais kong humimlay sa presensya mo. Buong puso, buong lakas, isip at kaluluwa, Panginoon, minamahal kita. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig. Salamat, Lord. Nadarama ay langit. Sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka ipagpapalit. Ikaw ang aking buhay, ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Sa bisig mo, Panginoon, sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay, ako ay himlay. Tamis ng iyong pag-ibig, yung pag-ibig, nadarama ay langit. Yes, O Lord. Sa piling mo, Panginoon, sa piling mo, Panginoon, kailan may di ka ipagpapalit. Ikaw ang aking buhay. Salamat, Lord, sa bagong buhay, sa bagong pag-asa, Panginoon. Salamat sa mga tagumpay. Salamat rin, Lord, sa mga kabiguan na ito po ang nagsisilbing tagapagturo sa amin upang bumalik kami sa iyong puso, sa iyong naisin, sa iyong kalooban. Salamat din, Lord, dahil hindi lahat ng aming dalangin ay iyong sinasagot, kundi kung ano lamang ang makabubuti sa amin. Lord, we were created for a purpose. We are created, O Lord, to finish that kind of purpose na binigay mo sa amin, Lord. We bless your name, Lord. We give you praise and glory. For the last time, ikaw ang aking buhay. Ikaw ang aking buhay at pag-asang tunay. Yes, O Lord. Sa bisig mo, Panginoon, sa bisig mo, Panginoon, ako ay himlay. Yes, O Lord.
Thank you, Lord. Tamis ng iyong pag-ibig, nadarama ay langit. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa piling mo, Panginoon. Thank you, Lord. Kailanman ika'y ikaw ang aming buhay, ikaw ang aming hininga, ikaw ang aming kaligayahan, ikaw ang sumasa lahat kung bakit kami isinilang. Lord, before the creation of this world, you are already there, O Lord. And we were created because of your name, because of your pleasure. Kaya naman, Lord, habang kami nabubuhay, patuloy naming sasabihin sa iyo, Panginoon, na kami maglilingkod. Salamat po sa iyong pag-ibig na patuloy mong binibigay sa amin. Thank you, Lord. We give you praise. At patuloy mong samahan kami, Panginoon. We welcome you once again, sweet, precious Holy Spirit. Teach us, Lord, your way. And open our eyes, and even our minds, and even our understanding, Lord. Buksan mo ang aming pangkalahatang pagkatao upang maunawaan namin ang iyong dahilan, why we were created. Blessed be your name, O God. We give you all the praises and the glory in the name of Jesus. Everybody say amen. Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Praise God. Naalala ko yung awit na way back 80s, Panginoon, minamahal kita. Okay lang po sa KOB. Madalas ay ating napapansin yung ating sarili na para tayong nababagot. Para tayong naiinip sa ating buhay. Gusto nating may gawin ng gawin. Gusto nating mayroon tayong pinagkakaabalahan. Kapag tayo naman ay mayroong pinagkakaabalahan at almost every time naman ay lagi kang abala doon, minsan nagsasawa ka din, gusto mo namang magpahinga. Sa panahon ng pamahinga, naisip mo kumain ng ganito, kumain ng ganon, punta ka sa lugar, kakain ka. Kung may pera ka, kakainin mo. Pero pagkatapos mabusog ay naghahanap ka na naman ng ibang trip. Iba na naman yung gusto mo, iba na naman yung naisin mo. At dumako sa isip mo na ikaw ay nangarap habang ikaw ay ngumunguya at nagsasabing, paano kaya kung dumating ang panahon na mayroon akong ganito, mayroon akong ganyan, mayroong ganito, mayroong ganito. Ang tao ay hindi nakakaroon ng contentment o ng kasiyahan. Hindi dahil wala siya nito o wala siyang ganon. Nawawala ng contentment ng isang tao dahil hindi niya hindi niya mapinpoint talaga yung dahilan kung bakit siya isinilang. Hindi niya makita kung ano talaga yung kanyang dahilan bakit isinilang. Kaya nga marami nagpapakamatay. Ito yung mga taong hindi na po nila naiintindihan kung ano talaga yung kanilang purpose. Ang tingin nila parang wala silang kabuluhan. Sa church na ito, ating sinishare, binabahagi natin ang mga dahilan. Noong nakaraan ay ating pinag-aralan tungkol sa purpose, a called to a purpose. Called for a purpose. Tawag dahil mayroong kang dahilan. May dahilan si Lord bakit tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Amen ba? At dahil tayo tinawag ni Lord, magbibigay siya ng guidelines. Pag sinabing guidelines, wala namang iba kundi ang word ni Lord, ang kanyang salita. Ang sabi nga ng ating Panginoon ay, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Tingnan niyo ang word na binanggit dito. Acknowledge Him, and He shall direct your path. Kilalanin mo ang ating Panginoon at kanya-kanyang itatama sa inyong nilalakad. Magtiwala ka at huwag kang humawak sa sarili mong karunungan. Magtiwala ka ng buong puso sa ating Panginoon dahil ito lang ang paraan para maunawaan natin yung reason, yung purpose. Kaya nga, ulitin ko, kaya nga marami hindi nakakaunawa ng buhay talaga.
inip na inip sila, binababad nila ang kanilang sarili sa mga bagay na gusto nilang pagkaabalahan. Pero matapos gawin ang mga bagay na yun, still wala na naman siyang direksyon. Sa araw na ito, ating tutuklasin ang pangalawa na kaunawaan dito po. So, a call for a purpose 2, para maunawaan po natin. Dito po sa Philippians chapter 2, verse 12. Philippians 2, verse 12. Ay ating makikita rito ang naisin ng Panginoon. Nakaraan ating pinag-usapan, all things works together for good to them who love God, who are called according to His purpose. So may purpose, tinawag ka, ayon doon sa layunin ng Panginoon. Bakit ka nagkaasawa? Bakit ka nagkaanak? Dahil ba sa gusto mo lang mabuhay at pagkatapos mamatay ka na? Nakakatuwa kasi ang mga taong katulad natin na kapag binigyan ng Panginoon ng mga bagay na hinihingi, minsan di na nakukontento, hingi pa tayo ng hingi ng mga bagay na hindi naman talaga natin ikabubuti. Kaya nga maraming bagay sa buhay natin, hindi siya pinapahintulutan ng Diyos kasi nga, hindi makabubuti sa atin. Ang hinihingi mo naman, blessing, pera para makatulong. Minsan, mas higit na makatutulong si Lord kung mananahimik ka muna. Mas higit na makatutulong ka kung hindi ka ngangal kay Lord para hingiin yung gusto mo dahil sa likod ng iyong hinihingi, mayroong pride. Bibili ako nito, bibili ako ng ganun para mapatunayan ko sa mundo na si Lord ay ganito, ganyan, etc., etc., etc. Sa likod ng ating hinihingi ay hindi nakikita yung purpose ni Lord. Kaya maraming dalangin hindi natutupad. Maraming dalangin nire-reject ni Lord. Maraming dalangin paghihintay muna ang pinagagawa ng Lord. Dahil maraming dalangin tayo, dadalhin tayo sa kawalan. Pero may mga dalangin tayo. Ano ba yung unang-unang dalangin kailangan nating idalangin? Of course, napakaraming dalangin na pwede nating idalangin. Sa katotohanan, gusto mong maging maayos ang iyong pamilya, maligtas ang iyong sambahayan. Amen? Amen ba? Makakilala kay Lord, magkaroon sila ng pagkataong makilala si Lord, at sila maipanganak na muli sa Espiritu at maintindihan nila na ang Panginoon ay nagmamahal sa kanila. Marami tayong prayer tungkol sa ganun. Pero bakit hinihintay ng Lord ang napakaraming taon bago sila na born again? Bago sila naging Christian? Dahil nga may timetable si Lord. Sa bawat purpose, mayroong timing. Amen? Now, kapag dumating na yung time mo, huwag kang maging tamad, huwag kang maging batugan. Sunod ka kaagad kay Lord. Pakisabi sa iyong katabi, sumunod ka kaagad. Dahil yung time na yon ay hinihintay ng mga anghel sa langit na mapangyarihin ng Diyos sa buhay mo. At ngayong ikaw ay ginagamit na ng Diyos sa purpose niya para sa iyo, hindi ka pwedeng maging mabagal. Kailangan mong gawin kahit ano pa ang sitwasyon, kailangan gawin mo ang pinagagawa ng Panginoon. Dahil kaya nga ikaw isinilang dahil sa dahilan yan. Philippians chapter 2 verse 12, sabi rito, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Ngayong ikaw ay born again na, anak ka na ng Diyos. Ligtas ka na. Kailangan bang ikaw ay maging lousy? Sa salitang military training, lousy. Yung tamad, batugan, mabagal, walang accountability, walang responsibilidad, irresponsible. Hindi eh. Sabi ni Lord, with fear and trembling eh. Lalo kang ngayong matakot kay Lord at lalo kang manginig na ayusin mong ganap ang iyong purpose dahil yan ang dahilan kung bakit ka isinilang. May dahilan, mayroong bagay na hindi binigay sa iba, na ibinigay sa iyo. Pakisabi sa katabi, kaya nga special ka eh. Tingnan mo, ikaw lang yung makakagawa niyan. Iisa lang ang Pastor Rudy sa buong mundo. Rodrigo Ratilla. Isa lang ako. Maaring gayahin ng iba yung ginagawa ko, pero isa lang ang Rodrigo Ratilla na tinawag ni Lord sa katawagang ito. Isa lang ang Noah, nagagawa ng daong walang maraming Noah. Amen?
Amen ba? Isa lamang ang Abraham na sinasabing kaibigan ng Diyos. Ang ama ng maraming bansa sa pamamagitan ng pananampalataya. Iisa lang ang Solomon na gumawa ng templo ng Panginoon. At isa lang ang Haring David na pinagdaanan ng lahi upang isilang ang Misaya na pangalang Hesukristo. Sa bawat pinili, mayroong pinagagawa si Lord. At ito ang dahilan kung bakit ang church ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataong mabuksan ang kaisipan dahil hindi tayo umaatid ng church at maging religious. Tayo dumadalo ng church kasi sinasanay tayo ng Panginoon para makita natin kung ano ang dahilan. Bakit ka na born again? Bakit ka naging anak? Bakit ka nabubuhay pa at hindi ka pa kinukuha ni Lord? Bakit ka pa mayroong lakas? Bakit ka may kakayahan? Bakit ka may karunungan? Bakit nasa iyo ang mga bagay na yan? Dahil may dahilan. Amen ba? May dahilan. Kaya wag mong ikumpara ang iyong sarili sa ibang tao. Kasi ang iyong kalagayan, iba. Hindi ka higit sa kanila, hindi sila higit sa iyo, pari-parehas tayo sa mata ng Diyos. Iba-iba nga lang ang function. Amen? Gaya nito, sample. Kadalasan, ginagamit natin ito para sa kaaway. Tinuturo natin. Ikaw. Pero minsan naman, yung tinuturo mong daliri, panglinis ng dumi ng ilong. Hindi naman pwedeng ito ang panlinis ng ilong. Hindi kasya sa butas. Amen? May purpose. Kaya pag naputol ito, mayroon pang isa, ito. Para na pumasok hanggang doon sa dulo, sa may pagitan ng mata. May purpose. Then, pag ikaw ay kakasal na o kaya i-engage na, papasukan ka ng singsing. Hindi naman nilalagay dito ang wedding ring. Hindi rin dito, hindi rin dito, hindi rin dito. Saan? May purpose. Lagayan ng singsing. Kaya hindi pinag-uusapan kung mayroong kang ganito o mayroong kang ganyan. Tandaan natin, liwanagin ng Diyos ang ating kaisipan at kaunawaan. Bakit ka mayroong ganito? Bakit ka ganyan? Bakit ganyan ang sitwasyon mo? Dahil may purpose si Lord kung bakit ka naging ganyan. Huwag mong ikumpara kasi ikaw ay nabuhay na wala kang kaparehas. Nag-iisa ka lang, huwag mong itulad kay pastor ang iyong pagkatao. Magkaiba tayo. Pwede mo akong gayahin, pwede kitang gayahin, pero iisa lang ang pagkataong ito na hindi na pwedeng makopya pa ng sino man. Nag-iisa ka. Ganyang kakahalaga, ganyang katindi ang purpose ni Lord sa iyo. Kaya nga magkaroon tayo lagi ng panginginig na sumunod kay Lord. Habang tayo sumusunod, pinapaliwanag ng Diyos sa atin ang daan na tatahakin natin. Ba't ka pinagpapala ng Lord sa finances? Para ba sa iyo lang? Sa iyong pamilya lang? Sa kinabukasan ng iyong mga anak? Ng iyong mga apo? Ng iyong sambahayan? Hindi. Sa kabila ng lahat ng kasaganaang yaon, mayroong dahilan bakit ka pinasagana ni Lord. Hindi ka pinasagana para maging sakim. Hindi ka pinasagana para maging matakaw. Hindi ka pinasagana para maging makasarili. Pinasagana ka ng Diyos dahil may dahilan si Lord na ikaw ay pasaganain. At yun ang dapat nating matuklasan kung bakit mayroon kang ganito at mayroon kang ganyan. Tuklasin natin. Alamin natin yung ating kalalagayan. Huwag tayong kumpara ng kumpara at pag nagkumpara tayo, lagi tayong madidiscourage. Malulungkot ka lang sa katayuan mo. Palapakan natin muna si Lord. Hallelujah. Kaya sabi rito sa verse 13, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Ano sabi ni Lord?
Sa verse 13, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo upang kayo ay makagawa ayon sa kanyang minabuting kadahilanan. Bakit ganyan kakababa? Bakit ganyan kakataas? May mga dahilan eh. Bakit ang itim mo? Bakit ang gwapo mo? Sobrang ganda mo. Para kang liwanag sa dilim na hindi na kumukupas ang liwanag. Bakit ganyan ang ilong mo? Ganyan ang mata mo? Ganyan ang bibig mo? Bakit ganyan ka? Bakit ganito ka? Bakit ganyan ako? Bakit ganyan ka? Minsan humarap ka sa salamin. Tanungin mo ang iyong sarili sa salamin. Ano nga ba talagang dahilan bakit ka isinilang? Tapos pitikin mo ng kaunti yung ilong mo, yung hindi ka masasaktan, yung magkakaluha-luha ka lang. Makikita mo, may dahilan pala kung bakit meron kang ganyan. Could you imagine, ang layo-layo ng ating mga pinanggalingan ng lahi natin, iba-ibang probinsya, dinala tayo ni Lord sa lugar na ito. Katakot-takot na hirap ang ating tiniis sa mga nakaraang pagkakataon. Nung bata pa tayo, nagdadalaga, binatilyo, dalagita, hanggang sa tayo ay maging binata at dalaga, magkaroon ng mga pamilya, magkaroon ng anak, ganito, ganyan-ganyan, habang sa ating paglingunan ng ating nakaraan, pagbukas natin ng ating buhay, at doon sa harap ng salamin, ay matanda na pala tayo. Senior na. Amen? At kung yung pagitan ng mga taon na yun, wala kang nagawa para kay Lord at hindi mo nakita ang purpose, mamamatay ka nang hindi ka naging masaya. Mamamatay ka nang malungkot ka dahil hindi mo nagampanan yung dahilan o tinatawag nating subject mo bakit ka binuhay ng Diyos at pinangalagaan sa maraming taon. Amen? Siya ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng kakayahan. Kaya kung mayroon kang ganito, huwag mong ikumpara. Huwag mong ikukumpara sa iba yung nagagawa mo at nagagawa nila para kay Lord. Huwag mong ikumpara. Kasi pag kinukumpara mo ang iyong sarili, papaunawa ko sa inyo lahat ng inyong pagbibigay ng comparison, madidisappoint ka lagi sa sarili mo. At dyan lumilitaw ang salitang self-pity. Kinakawawa mo ngayon ang iyong sarili. Gayong hindi ka naman kinawawa ni Lord. Napakahalaga mo. Amen? In fact, sa sobrang halaga mo, namatay ang Panginoong Jesucristo para sa iyo. Amen? Hindi namatay si Lord para sa mga hayop. Hindi siya namatay para sa mga sino mang nilikha. Si Lord ay namatay sa krus. Hindi siya nagpakamatay. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng halaga at nabigyan tayo ng halaga. Ngayong ikaw ay nasa kahalagahan na yan, anong gagawin mo? Ba't ka nag-aaral? Anong dahilan? Para sa kinabukasan, maihanda mo ang kinabukasan. Okay, naihanda mo. To make the long story short, pumasa ka sa lahat ng board exam. Pumasa ka sa lahat ng mga test. Ikaw ay nagkaroon ng trabaho, magandang negosyo. Then what's next? What's next? Anong susunod? Pag ikaw ay nagtanong, Lord, anong susunod na pwede kong magawa na alam kong kaya ko naman? Mga nanay, huwag niyong isipin na kayo mga matatanda na. At sabihin niyo wala kayong magagawa. Sa pamamagitan ng inyong panalangin, ay pwede kayong gumawa ng isang bagay na hindi kayang gawin ng mga kabataan. Amen? Mga kabataan, mapalad kayo dahil sa inyong edad ngayon, nakakilala kayo. Kasi kung wala ang Panginoon na nagligtas sa inyo, lalaki rin kayong walang alam katulad namin noon na lumaki na walang alam sa Diyos. Puro relihiyon. Salamat kay Lord, may mga taong nagpagal at kayo nadala sa Panginoon. Amen? Bakit hindi natin palakpakan ang ating Panginoon? Amen. Lakasan naman natin ang palakpak kay Lord. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong buhay ko may buhay
buhay ko may aking iaalay. Dadalo ako ng church para dumami kami sa church. Hindi yan ang dahilan eh. Ikaw ay pinapapunta ng Panginoon dito upang mabuksan ang iyong kaunawaan at makita mo ang dahilan bakit ka nabubuhay. Para lang ba sa asawa mo, kapatid, kung dahil sa asawa at anak mo kaya ka nabubuhay, problema mong malaki yan. Dahil kapag ang mga anak natin nagkaroon na ng asawa at pamilya, ikaw at ang iyong asawa lamang ang matitira sa bahay. Amen? Amen! Kaya kung hindi mo naunawaan, mababagot ka, maiinip ka. Kaya maraming tao hindi nalaman ang purpose ng sila'y namatay. Kaya nung sila'y mamatay, nakangwi. Yung iba naman duling na dahil sa sobrang hirap. Ginagawa ang lahat para maging masaya ang iba. Pero hindi niya ginagawa ang lahat para maging masaya ang dahilan kung bakit siya nabubuhay, ang Panginoon. Binigyan ka ng blessing ni Lord. Meron bang part si Lord dyan? Ano ba yung purpose niyan? Yan ba'y para lamang sa'yo? Hindi. May dahilan. Hindi nangunguha si Lord ng hindi Kanya. Siya ay dapat nating bahaginan sapagkat kung bakit tayo ay nabubuhay dahil sa Kanya. Sa mamatay o sa mabuhay, kay Kristo tayo. Amen? Amen! Hindi natin pwedeng sabihin na, buhay ko to. Pwede kong gawin ang gusto kong gawin. Tama. Lahat pwede mong gawin. In fact, lahat ng mga bagay na nasa iyo, nasa accountability mo yan. Pero may isang malaking responsibilidad at pananagutang hindi mo naunawaan na kailangan mabuksan ang iyong kaisipan. Isang araw, habang nanalangin ka, i-recall mo kay Lord, Lord, salamat sa edad kong ito, sa kalagayan kong ito. Salamat, bata pa ako, Lord. Nakilala na kita. Lord, salamat dahil at the middle age of my life, ito, binigyan mo ako ng pagkataong maunawaan ko ang iyong plano para sa akin. Like mo narinig kay Benny Hinn ang salitang, Lord, you know me very well than I know myself. Sabi niya kay Lord, Lord, mas kilala mo ako kaysa sa pagkakilala ko sa sarili ko. Alam ni Lord, disenyo ng Panginoon yan eh. Amen? Amen ba? Jeremiah 29 verse 11. Napakasimpleng word po nito at lagi natin nababanggit itong Jeremiah 29 verse 11. Ano sabi rito? I know the plans I have for you. And that is the real purpose of the Lord. Bakit nasabi ito ni Jeremias na pinapasabi ng Panginoon sa bansang Israel? Because that time kasi, naghihintay ang Israel ng blessing galing kay Lord. Dahil nagkaroon ng siege ang mga Babylonia na mga army, mga sundalo, pinaligiran. Walang makalabas, walang makapasok na mga traders, kaya ang pagkain nila ay hindi talaga makapasok. Hindi rin sila makapagbenta, hindi rin sila makabili. And God allowed it na dumating sila sa salitang walang pag-asa. At dahil walang pag-asa, ang hari at ang ibang mga government officials ay naghanap ng kanilang mga fake na mga propeta. Nang sinasabi ng mga propetang ito, okay lang kayo, okay lang, gagawa si Lord ng himala, ganyan, ganyan, ganyan. Pero hindi sila pinadala ni Lord. Ang pinadala ng Panginoon, si Prophet Jeremias. Amen? At siya ay nagbigay ng isang babala. Kung hindi kayo magbabalik loob sa Diyos, ipapaalipin ko kayo sa mga taga-malayong lupain. Hindi sila naniwala. Lalo pa nung sabihin ni Jeremias, mahal na hari,
Sumuko ka sa hari ng Babylonia upang mapabuti ka. Pinagalitan si Jeremias kasi hari, sasabihan niya ng ganun, na para bang pagsuko, pagkain sa pride. Pero kung alam lamang niya na yung lingkod ng Diyos na yon, ang dala ay buhay at hindi kamatayan. Amen? Amen? Sabihin mo sa kanila, sabi ni Lord, ito ang pinapasabi ko, Jeremiah 29, verse 11. Pakibasa. 1, 2, 3, go! Ano? Ang daming bubuyog. Isa pa nga, isa pa. 29, verse 11. For I know the plans. Plans plural. Hindi lamang yung alam natin na plan, kundi plans plural yan. Marami, ibig sabihin marami. Plans for you, I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano yung plans? Plans to prosper you. Plans not to harm you. Plans to give you a hope. And plans to give you a future. Apat na plano. Sa sinabi ng Panginoon, apat yung plano para sa mga Israelites. Dinutukan pa ng Panginoon, then you will call upon me and come and pray to me and I will listen to you. Sa pagsunod, mayroong tugon ang Diyos. Kaya bakit maraming prayer hindi dumarating? Kasi hindi ka naman sumusunod ayon doon sa pamantayan ng Panginoon. Simple lang naman ang gusto ng Diyos eh. Hindi komplikado ang mga salita ng Diyos. Amen? Hindi mahirap sundin. Madali lang. Ang problema, ayaw talagang sumunod ng mga Israelites. Matitigas ang ulo ng mga time na yan. Ano nangyari kung tatapusin mo ang last chapter? Si Haring Sidikiyas, na hari ng Israel that time, hinuli siya. Tinakwil niya si Jeremias, tinakwil niya ang mabuting propeta, ang lingkod ng Diyos. At ito na, tumakas ngayon ang hari kasama ang kanyang mga anak. Sila ang unang nahuli ng mga sundalo ng mga Babylonia. At sa harap niya, sa harap ng hari, ang kanyang mga anak ay pinagpapatay ng mga sundalong Babylonia. At pagkatapos na makita niya ang kamatayan ng kanyang mga anak, ng lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, tinanggalan siya ng mata. Dinukot ang kanyang mata. Kung nakita lamang ni Haring Sidikiyas ang kanyang purpose, bakit siya naging hari ng Israel? Hindi sana nangyari ang lahat ng kalupitang natanggap niya. Amen? Kaya nga sabi ni Lord, I know the plans I have for you. Nilatag ko na yung plano sa iyo, Haring Sidikiyas. Sumunod ka lang sa aking propetang si Jeremias. Sundin mo ang lingkod ng Diyos. Sundin mo ang lingkod ko. Eh minsan, siyempre, siguro, hindi isip nila mas matalino ang hari kaysa kay Jeremiah. At ang sinasabi ni Jeremiah, puro katotohanan, masakit minsan. Eh, ganyan talagang katotohanan. Amen? Mas masarap pumunta ng langit kaysa makiayong ka sa gusto ng tao habang ikaw ay nasa lupa. Pinaka-the best pa rin, sundin natin ang kalooban ng Diyos, ang purpose. Pakisabi sa iyong katabi, may purpose si Lord sa akin. Isa pa, lumingon ko sa iyong katabi, mukhang ikaw ay robot. Sabi mo, may purpose si Lord sa akin. Palapakan natin si Lord ng malakas. Amen. May dahilan. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man aking iaalay bilang ganti sa iyo. Maaring dumating ang panahon sa buhay ko na gusto kong tukasan ng tawag ni Lord. At dumating yon. Hindi dahil sa kahirapan,
kundi dahil sa pinapangarap kong karangyaan. Gusto kong umalis, gusto kong lumayo sa tawag ko bilang pastor. Pero when I was praying alone with God, and I asked God, Lord, what do you want me to do? Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? And God said, follow me. Sa salitang follow me, ay napakalawak, napakalalim, napakataas. Subalit kailangan mong gawin ang pinagagawa ni Lord. Dahil yon ay may dahilan. May dahilan. Pakisabi sa katabi, kasi may dahilan. We are called by God to His purpose. In a very specific plan. Kaya wag mong sasabihin, ganito ka lang, ganyan lang naman ako lang naman ito. May magagawa ka na hindi kayang gawin ng iba. Pakisabi sa katabi, may magagawa ka. In fact, lahat ay may magagawa sa pagliligtas, una, ng maraming kaluluwa. Bakit ka na born again? Para lamang ba maligtas ka? Niligtas ka ni Lord para magligtas naman ng iba. Amen? Kaya nga, napakaganda kung ikaw ay magre-request, magkaroon sana ng Bible study sa bahay, pastor. Kasi sa pamamagitan ng hindi mo nga magawa na ikaw ang mag-evangelize sa kanila, ito ngayon ang mga manggagawa na papadala ng Panginoon para naman makapagturo at makapagdala ng kaluluwa doon sa pamamagitan ng iyong imbitasyon at marami kang kapitbahay na madaldal at palamura ang pwedeng baguhin ng Diyos. Eh kaysa wala kang ginagawa, linggo na naman, sa mambira, linggo na. Pagkatapos natin ng Sunday worship, saan tayo pupunta? Punta tayo sa ganito, kain tayo ng ganun. Pagkatapos lahat gawin, uuwi, latang-lata. Kasi yung kinaing spiritual sa loob ng 2 oras, hindi nagamit. Kahit anong sarap ng amoy natin, yung ating hininga na yan, kailangan mong i-recycle . Paghinga mo, kailangan ilabas mo . At pag lumabas, kailangan kumuha ka na naman ng bago para ilabas . Hindi pwedeng ma-stagnant sa iyong katawan ng oxygen. Ganon din ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng ma-stagnant sa iyong pagkatao at hindi ka magamit ni Lord. Kasi mamamatay ka sa spiritual. Bakit marami, sabi nila, grabe naman ang pagsubok ko. Sinusubukan ka ni Lord? Wala ka namang ginagawa. Tapos reklamo ko ng reklamo, puro pagsubok, puro pagsubok. Ano nga ba yung pagsubok? Yan ba yung pagsubok o pag-aani? Dahil wala kang ginagawa, lahat ng bagay na dumarating sa iyo mabigat. Amen? Subukan mo may gawin ka, lilipas ang oras, malalagpasan mo ang lahat. Amen? Sa isang araw ng linggo, magkaroon kayo ng isang Bible study. Sapat yun. Ang dami nating mga manggagawa na pwedeng magturo sa inyo. Huwag nyo na akong ayain sa inyo na magturo. Marami tayong manggagawa na tinatayo ng Lord para magturo sa inyo. Gabayan kayo. Amen? Palapakan natin si Lord na malakas. Amen. Sama-sama tayo magliligtas. Sama-sama tayo magkakaroon ng pagkakataong sila'y mahubog ng Diyos. Matapos silang maligtas, dadalhin natin sa church, dadalhin natin dito para lumago, mag-mature. At sila'y pagkatapos na ma-mature, maintindihan nila ang purpose, sila na may gagamitin uli ng Panginoon. Tuloy-tuloy hanggang sa dumami ng dumami ang maliligtas. At pagtingin mo sa kabila ng iyong mga inuupuan, punong-puno na ng mga taga-upo. Bakit? Hindi ka umalis sa pagliligtas. Mayroon kang ginagawa na hindi pwedeng gawin ng iba. Maging si pastor, pwede mong gawin ang isang bagay na hindi kayang gawin ni pastor. Amen? Hindi tayo dapat umasa lang sa kapatid o sa kaibigan natin o kaya kay sister, kay brother lamang. Mayroon kang magagawa. May purpose si Lord sa iyo. Pakisabi sa katabi, may purpose si Lord sa iyo. Kalabitin mo ng mabigat-bigat, sabihin mo, may dahilan si Lord, ba't kay sinilang?
Amen? Amen ba? Ano ba ang gamit ng ating mga parte ng katawan? Sabihin natin, ito na-share ko ng mga nakaraan to eh. Ano ba ang gamit ng mata? Diyan ba natin pinapasok yung pagkain? Anong gamit ng mata? Liwanag sa ating buong pagkatao. Tama? Dahil hindi ka matitisod, ikaw ay malayang makakakita ng creation ni Lord. Tainga. Dito ba tayo humihinga? Anong tainga? Para tayong grade 1 dito eh. Anong tainga? Pandinig. Hindi ka rito humihigop ng hangin. Nilikha ng Diyos yan, may purpose para makarinig. Imagine yung tainga mo nandito sa harapan. Di, ang pangit nun. Asan yung ngipin? Hanapin yung ngipin. Hindi, tutuloy yan eh. Hindi ngipin yan eh. Ilong. Dito ba tayo umiinom sa ilong? Ano ang ilong? I have two hands, the left and the right. Di ba? Para tayong grade 1, ano? Holding apart so tight. Ano na yun? Ano sunod? Ha? Oh, sige, yun na. Basta, gusto ko lang i-share sa inyo, ano nga bang gamit? Ano nga bang purpose ni Lord? Now, bibig. Sa bibig ka ba humihinga? Pwede. Possible na huminga ka sa bibig. Pero mapapagod ka. Madali ka mapagod pag humihinga ka sa bibig. Tama? Saka bad breath yun. Para kang aso. Saan humihinga yung aso? Minsan sa bibig. Dito dinadaan ng pagkain. Then, dapat makipag-unite sa bibig, ang ngipin, at ang dila. Dahil kung mag-aaway sila sa loob, yung dila kakagatin ng ngipin, hindi ka makakanguya ng pagkain. Dumating na ba yung punto ng buhay mo na minsan kumakain ka, nakakagat mo yung dila mo? Di ba? Minsan meron kang tingaw, yung singaw. Yung maliit na puti dyan sa labi mo. Siyempre yung dila mo, aaluin niya yung singaw. Ang takit, ang sakit. Sino ang nagko-comfort? Yung dila. Di ba? Kaya yung labi, dila, ngipin, united yan dapat eh. Hindi nag-aaway. Amen? Amen. Tapos pag medyo mahina na ang paningin ng mata, ito tutulungan ni ilong. Tagalagay. Ang nagpapasan, ito ilong. Naghihirap siya dahil kay mata. Hello? Lagi na lang ako. Ako na lang ng ako. Ikaw nga yung nilagay dyan para magpasan kasi sa iyo lang binigay yan eh. Ba't ka nagre-reklamo, ilong? Alangan namang sa noo ilagay yan. Ay di wala ka nakita. Nahihirapan si ilong, nakikinabang si mata. Nahihirapan si bibig, nahihirapan si kanin. Gumiginhawa ang buong pagkatao ng pangkalahatan. At pag medyo puno na ang bodega, ito na ngayon, si bituka. Walang tigil yan sa pagkilos para tunawin ang iyong pagkain. Tama? Tulog ka na, kumikilos pa yung bituka. Ay, paano kung sabihin ng bituka, ayaw ko nang gumalaw? Ay, di na impatso ka. Amen? Kinabukasan, nasuka ka. Nilabas mo ang pagkain kasi ayaw na ni bitukang tunawin ang iyong pagkain. Lahat na lang nagkanya-kanya. Nag-make up si bituka at lumabas. Sabi niya, ako naman ang lalabas. Bakit ba lagi na lang ako nasa loob? Nilikha ka sa labas man o sa loob, nakikita man o hindi, may mahalaga kang kagampanan. Palakpakan natin si Lord na malakas.
Malakas sa palakpak para kay Lord. Ay susunod sa iyo upang ang iyong salita. Buhay ko man ay aking iaalay. Ito ang sipag ni Bituka ngayon. Siyempre dahil sa kanyang kasipagan, tinunaw niya properly. Ito naman si Bato. Yung ininom mong tubig, sinasala niya. Patungo sa atay, patungo sa abdo, hanggang i-distribute. Mayroong distributor ng lahat ng kinain mo. May distributor ng lahat ng ininom mo. Kung paanong lahat ng ito'y napakahalaga at kung may malfunction na isa, apektado ang iyong buong pagkatao. Ganyan din ang buhay. Kung hindi kikilos ang isa, maraming madadamay. Maraming mapapahama. Kung hindi ka gagalaw, sino ang kikilos sa inyo na alam mong ikaw lang ang tinawag ni Lord para sila'y maligtas? Sino? Iaasa mo sa iba? Hindi pwedeng iasa kay atay, kay bato, kay bituka ang pagsasalita. Ibinigay yan sa bibig. Amen? Amen? Lahat ay mayroong kanya-kanyang mahalagang function. Yan ang tinatawag na purpose. Amen? Amen ba? Then, ito na. At dahil natunaw na ang lahat, kinabukasan, almost 23 hours walang ginawa si Puwit. Amen? Nagpahinga siya habang kumakain si Bibig. Nagpapahinga si Puwit. Pa-cute siya eh. Di ba? In fact, siya talaga yung pinakamabaho sa lahat eh. Lalabasan ng hangin. Alam nga namang dito lumabas yung hangin. O kaya dito. Ito na ang kanyang gamit. Kinabukasan, tinawagan ka na. Urgent. Amen? Yung oras na yan, naalala mo pa ba yung masarap na pagkain? Naalala mo pa ba yung pera mo? Naalala mo pa ba yung mga bagay na pinahalagahan mo? Isa lang ang iyong iniisip, mailabas ang lahat ng naipasok mo. At kahit anong mayroon ka, kapag hindi mo nailabas yun ng 3 araw, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. Si Mrs., na-emergency namin si Mrs. Ilang buwan kang hindi nag-oo? Ha? Kulang 1 buwan. Oo. Na-emergency yan. Talagang sinugod namin sa ospital. Doon sa, diyan sa Molino, Doctor's Hospital. Sa Bacoor. In emergency ko. Hindi makalabas. Paano ayaw lumabas eh? Mamamatay ka pag ang isang bagay na naging maganda sa iyo, ipinasok mo sa iyong pagkatao, pagkatapos hindi mo siya inilabas, hindi mo siya nagamit, sayang. Magiging lason para ikamatay mo. Ganyan din ang espiritual. Kahit anong dami ng iyong naunawaan, kung hindi mo i-apply ang lahat, hindi mo makikita ang purpose ni Lord. Ba't ka dinala ng Panginoon sa mabababang tao, sa maliliit na tao, sa malalaking tao, sa marurunong na tao, may magagaling na tao, may pinag-aralan ng mga tao? Ba't ka dinala ng Panginoon sa mga ito? Para sabihin sa iyo ng Panginoon, mayroon kang gamit para sa kanila. God has a purpose. Pakisabi sa katabi, God has a purpose. I know the plans I have for you, says the Lord. Plans. Yun yung plano. Daming plano. Ngayon, ano ang ating gagawin? Sa ikalawang yugto ng ating pag-aaral, ng ating talakayan, kailangan nating gumawa ng hakbang. Tulad ng sinabi ko kanina, kayo pong mga may bahay na marami sa inyo, sa lugar ninyo ay pwedeng iligtas ng Diyos. Pwede kayong magpagamit sa pamamagitan ng pagbubukas ng inyong tahanan sa Bible study.
Huwag kayong mahiya. Ikahiya ninyo sa Diyos na mamamatay ang kapitbahay nyo na hindi nyo nasira ng salita ng Diyos. Yan ang kahihiyan. Pero yung kayo ang nangangaral ng salita ng Diyos, iniimbita mo sila, hindi kahihiyan yan. Yan talaga ang dahilan ng purpose ni Lord. Dahil isang araw, ganun rin ang iisipin at gagawin ng mga tao sa mga mahal mo sa buhay doon sa malayong lugar. Mayroon ding mga tao magpapagamit sa Diyos at maaaring ito ng panahon ng iyong mga mahal sa buhay naman ang subject ng kaligtasan ng Diyos at sila ang gagamitin. Ang ginawa mo sa iba ay gagawin sa iyo ng Diyos. Ang sukatang ginamit mo sa iba ay sukatang gagamitin ng Diyos sa iyo. Kaya kung ano ang iyong tinanim, siya mong palapakan natin si Lord na malakas. Hallelujah. Called for a purpose. Then ito, ang buong katawan nagkaroon ng gamit. Lahat ay nagpa-function ng maayos. Lahat. Ganun rin sa church. Kailangan kayo ng church. Kailangan ninyo ang church. Hindi one way ang church. Nakikinabang kayo sa church, nakikinabang ang church sa inyo. Bawat isa ay kagamit-gamit. Amen? Palapakan natin si Lord muli. Amen. Bawat isa ay kagamit-gamit. Amen? Bawat isa ay may dahilan. May purpose si Lord. Ba't tayo nagbibigay ng tithes? May purpose. Bakit tayo nagbibigay ng ating offering? May purpose. Bakit ka nagbabayad ng tax sa gobyerno? May purpose. Lahat ay mayroong dahilan. Kaya kung nabuhay ka na hindi mo nakita ang purpose ni Lord, sayang, hindi ka na sana isinilang. Kaya habang narinig natin ang tinig ng Diyos, huwag tayong maging maramot sa iba. Huwag rin tayong magmatigas ng ulo. Sumunod tayo sa layunin ng Panginoon dahil sa ating pagsunod, marami ang mapagpapala ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Bawat isa ay yumuko at inanyayahan kong pumikit. Sa kaligtasan kadalasan na hindi naman kailangan ng karunungan. Kailangan lang ang simpleng-simpleng pangunawa. Hindi rin kailangan napakarami mong alam sa Bible, bagamat kailangan mong maunawaan, paunti-unti ang Biblia. Pero hindi ito hadlang para ibahagi mo sa kanila kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Minsan yung ginawa ni Lord ay sapat na para maibahagi mo ang kaligtasan sa isang tao. You are called for a purpose. Hindi kayo sinilang ng wala na para sa iyong sarili lang, na para lamang sa iyong pamilya, sa iyong anak. And pagkatapos ng lahat na nagawa mo ang dapat gawin, what's next? At the end of the day, haharap ka kay Lord. At sa harap ng Panginoon, nakalista ang lahat ng ginawa mo habang ikaw ay nasa lupa. Ginawa mo para sa iyong anak, ginawa mo sa iyong asawa, ginawa mo sa iyong pamilya, ginawa mo sa iyong kapwa. Pero may ginawa ka ba para kay Lord? Lahat ay magsusulit sa harap ng Panginoon. Ang isang aliping nagbaon ng talentong binigay sa kanya ng kanyang master ay pinarusahan ayon sa kanyang desisyon at ginawa. Ang dalawang aliping tumanggap ng 2 talento at 5 talento ay pinangalakal ito at kumita sila ng 5 at kumita ng 2 at ang kinita nila at ang kapital nila ay hindi naman kinuha ng master nila kundi binigay din sa kanila. Ganon si Lord. Ang lahat ng ating natagagawa para kay Lord ay tayo rin naman ang magiging masaya at kontento sa harap ng Panginoon. Kaya wag nating ipagkait na mag-share, magbahagi. Wag tayong mahiya. Bahagi natin kung anong ginawa ni Lord. May binago si Lord sa iyo, ibahagi mo sa mga taong mahirap kausapin para magkaroon ng pagkakataon sa iyo na makipag-usap. Sabihin mo sa kanila ang pag-ibig ni Lord. Pero bago mo sabihin mo muna, ano nga ba ang ginawa ng pag-ibig ni Lord sa iyo?
Bakit ka nagbago? There are so many purposes in life. At bawat isa ay mayroong dahilan bakit tayo isinilang. Mayroon kang unique na gagampanan. Kaya wag mong ikukumpara gaano man kalaki ang ginagawa ng iba na hindi mo nagawa, maliit lang nagawa mo. Wag mong ikumpara. Dahil yung maliit na yon, walang gagawa, ikaw lang. Kaya ka dinisinyo ni Lord. Pwede bang mag-usal tayo ng isang pakikipag-usap kay Lord? Para sabihin sa Kanya kung ano ang gusto mong gawin para sa Kanyang karangalan na ikaw ay makasunod at huwag kang mahiya na maibahagi ang salita ng Diyos. Manyayahan sila sa church, manyayahan sila sa Bible study, at tulong-tulong tayo na magdadala sa kanila, sa kanilang buhay, sa ating Panginoon. Sama-sama. At kung gagawin ito ng church o ng katawan ni Kristo sa atin, kahit dito lamang sa pamilya ng JFC, kung lahat tayo ay gagawa, kahit pa isa-isa, isang buwan, isang kaluluwa lang, bantayan natin, isang kaluluwa. O sabihin man natin sa loob ng 2 buwan, isang kaluluwa lang. Sa loob ng 1 taon, may 6 na kaluluwa ka na madadala sa kaligtasan. Pinakamababa na ng magagawa natin na mag-share ng isang buhay, isang kaluluwa sa loob ng 1 buwan. Huwag tayong mahiya. Huwag nating ikahiya. Tulad ng sinabi ko, ikahiya natin kay Lord na wala tayong nagawa kahit kaya nating gawin at ibahagi ang dapat nating gawin. Kausapin mo si Lord for a few moments. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang bawat isa'y manalangin kay Lord. Huwag na kayong umawit. Hayaan nyo ang music team na lang umawit. It's your time to talk to God. Huwag kang aalis na hindi ka umusal na dalangin kay Lord na sinabi mo sa Kanya. Ang isang dalangin, Lord, tulungan mo po ako na magawa ko yung tungkulin ko. Ang daming tao sa amin. Ang daming taong dapat iligtas, Lord. Tulungan mo ako. And God will answer your prayer. Gusto kong ibahagi, Lord, ang iyong salita. Gusto kong ibahagi yung ginawa mo sa akin. Ba't mo ako nabago, Lord? Bakit ako nabago ng ganito? Hindi na ako katulad ng dati. Iba na, Panginoon. Binago mo na ako. Ito yung gusto kong i-share, Lord, sa kanila. Habang sinishare mo yan, pinagpipray mo, ang layunin ng Diyos, mararamdaman mo sa iyong puso ang fulfillment, ang contentment, ang joy ng Espiritu Santo. Sapagkat alam mo na si Lord ay hindi lamang nabuhay, siya'y namatay muna para sa ating mga kasalanan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Naririnig mo, Panginoon, ang aming dalangin. Gamitin mo po kaming lahat. Lord, alam namin na kaming lahat ay pwedeng magamit mo kung magpapagamit lang kami, Lord. May magagawa kami na hindi kayang gawin ng iba. At may magagawa sila na hindi po namin kayang gawin. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay mayroong pananagutan, may tungkulin, nagagampanan. At ang lahat ng ito, Lord, the bottom line of all these things is for your glory, to save the soul of this humanity. At Lord, salamat. Pag-apuyin mo ang aming mga espiritu at kaluluwa na sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahanan, pagkatapos po ng Sunday Worship Celebration, ay magplano po kami
upang maibahagi ang iyong salita. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa karunungan mo. We are called for a purpose. Cover us, Lord, today with the blood of Jesus. At patuloy na i-enlighten mo kami, Panginoon, sa lahat ng lambong ng hindi naming maunawa ang bagay. Pagliwanagin mo ang aming mga isip at puso, Lord God. Salamat po sa araw na ito, Lord God. We give you praise. We give you honor. Thank you, Lord. Sige po, mga kapatid, pasalamatan natin si Lord. Pasalamatan mo si Lord dahil maraming kaluluwa ang dadalhin ng Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan nating lahat nagagamitin at magpapagamit kay Lord. Buksan natin ang ating mga tahanan sa mga Bible study. Buksan natin ang ating tahanan para sa kaligtasan ng iba. Huwag kayong mag-isip kung anong papamerienda, huwag kayong mag-isip kung anong kakainin. It doesn't matter. Ang mahalaga, mayroon tayong maging pintuan ng kaligtasan ng iba. Hallelujah. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man ay aking iaalay bilang ganti sa iyo. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man ay aking iaalay sabay-sabay po tayong umawit kay Lord habang nakataas ang ating kamay. Kaya't ako ay susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Ang iyong salita, buhay kumay, aking iaalay bilang ganti sa iyo. Panginoong Jesus, for the last time, kaya't ako ay susunod sa iyo. Salamat, Lord, sa bagong pag-asa. Salamat, Lord, sa tinanim mo sa amin ng mga salita. Salamat, Lord, magpapagamit na kami, Panginoon. Kami sinilang dahil may dahilan ka, Lord. At bilang ganti sa iyo, Lord, gagawin namin ang aming dapat gawin, O Lord. Hallelujah! Salamat, Lord. Salamat sa kongregasyong ito, Lord. Salamat sa pamilya ng JFC. Salamat sa mga kapatid. Salamat sa mga manggagawa. Salamat sa mga kingdom provider. Salamat sa mga kingdom builder. Salamat, Lord, sa mga tapat na nagmamahal sa iyo. Salamat, Lord, sa mga lingkod mo na patuloy na nagpapagal at hindi nagsasawa na maglingkod sa iyo, Panginoon. Kahit may mga pinagdadaanan, kahit may mga pagsubok, kahit may mabibigat na dinadaanan, Lord, salamat sa kalakasan na binigay mo sa bawat isa. Wala kaming masasabi, kundi salamat. Ang karangalan ay sa iyo. Ang kapurihan ay sa iyo. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Ako ay susunod upang ipahayag. Yes. Buhay kumay.
bilang ganti sa'yo. Bilang ganti sa'yo. And cover us, Lord, with the blood of Jesus. And let your power and glory shall be manifested on us. And mabuhay kami, Panginoon, sa protection mo at sa kaligtasan ng aming mga sambahayan. Let it be done according to your timetable, according to your plan, your divine plan to each and every one of us. We give you all the praises and the glory in Jesus' name. Everybody say, Amen, Amen. Palapakan natin si Lord na malakas. Come on. Pastora Sara. Kaluwalhatian mo, ang tangi kong hinaangad. Ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inaasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat sambahin. Sus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Kaluwalhatian mo ang tangi kong hinahanap. Ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging naranasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging
sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasamba.